Mahigit 3,000 pamilyang apektado sa lindol sa Batangas. Kaya isinusulong po ng kanilang gobernador ang pagdedeklara ng state of calamity. At hindi man naapektuhan ng lindol ang operasyon sa Batangas Port, may 2 ferry naman ang nagkabanggaan. Nakatutok live si Oscar Oida. Oscar. Yes, Vicky, tama yung sinabi mo, no? Sa kabila ng walang nasawi sa nangyaring lindol, ay patuloy na sinusulong sa sanggunian ng gobernador ang pagdedeklara ng state of calamity. Yung pondo raw kasi dito hindi lamang gagamitin sa rehabilitasyon, kundi sa preparasyon sa kasakali daw magkaroon muli ng pagyanig sa hinaharap. Hindi major earthquake kundi maliliit o moderate size na mga lindol daw ang nararanasan ngayon sa lalawigan ng Batangas, ayon kay DOST-USEC at PHIVOLCS Director Renato Solidum. Ang pagyanig ay sanhi raw ng isang local fault na wala pang pangalan pero dati na raw gumagalaw. Posible pa rin daw maramdaman sa mga susunod na araw ang paggalaw ng lupa. Binabantayan natin ang dami ng bilang at nakita nga natin na with time ay paunti ng paunti. But we will see kung meron pang susunod na moderate size na event na mag-trigger uli ng mga susunod na lindol. Pero wag daw mabahala. Hindi raw nila inaasahan ang isang major earthquake o kategorya ng magnitude 7. Una, hindi ganun kahaba ang nakikita naming fault sa pamamagitan lang ng earthquake distribution. Dito sa Mabini, medyo thermal manifestation, mainit. So, ibig sabihin hanggang sa ilalim, hindi tulad ng iba na malamig, mas makakaipon ng energy ang earthquake. Pag gumalaw ang fault, malaki ang earthquake na nare-release. I mean, kasi nga parang solido siya. Ito naman ay may pagka-mainit, hindi masyadong matigas. So kapag i-break nyo yan, hindi masyadong maraming energy na nai-release. Wala rin daw itong koneksyon sa West Valley Fault at sa lindol na naramdaman sa Ilocos. Sa tala naman ng PDRRMO, umabot sa 822 na bahay ang tinuturing na totally damaged, habang 810 na bahay naman ang bahagyang nasira. Aabot naman sa 3,508 na pamilya o 11,348 na individual ang apektado. 3 ospital din ang nagtamo ng pinsala, bagamat nananatili pa namang operational. Meron tayong budget na ngayon ay i-realign natin dahil ito'y pangkalahatan ito na sakuna. Ang DOH, bukod sa pagpapadala ng mahigit 1 milyong pisong halaga ng medical supplies, abala ngayon sa pagbibigay ng psychosocial processing at stress debriefing para sa mga na-trauma sa nangyaring lindol. We provided assorted drugs and medicines as well as tents. Total assistance to Batangas Province amounted to 1.2 million pesos. Ang Batangas Port hindi na pinsala ng lindol, kaya naman business as usual dito. Bagamat itong Sabado, bahagyang naantala ang biyahe. Tila di naman ito nakaapekto sa bilang ng mga pasahero. Nitong linggo nga, pumatak sa mahigit 20,000 ang mga pasahero sa Batangas Port. Yun nga lang kagabi, 2 ferry ang nagpang-abot malapit sa daungan ng Port Batangas. Kapwa patungong Calapan, Mindoro at kaalis lang ng daungan ng aksidenteng magkabanggaan. Wala namang malubhang nasaktan, bagamat isang napaulat na nasugatan. Hindi rin naman grabe ang tinamong pinsala ng 2 ferry. Nagkataon na pare-pareha silang nag-pull out ng berth nila going to Calapan. Nagkasalubong sila, siguro miscalculations, yun, nabangga. Samantala, Vicky, sa mga sadaling ito ay nanatiling mahigpit ang ipinapatupad na pagbabantay sa seguridad. Mula dyan sa entrada hanggang makaabot dito sa passenger terminal ay mahigpit na nagbabantay ang security. Bawat tao ay sumasailalim, bukod sa mga K9 units, ay sumasailalim doon sa mga X-ray detector at mga walk-through detector. Hindi lamang yung mga tao, kundi pati yung mga bagay. Pero yung pinakadagsa na mga tao, Vicky, sa Wednesday pa inaasahan yan kung saan tinataya. Kulang-kulang 30,000 katao ang inaasahan. Vicky? Wow, maraming salamat sa iyo, Oscar Oida.